Simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birheng Mariang matamis na ina ng ating Diyos. Kay agang nagsigising, kay agang nananalangin, kay agang nagdiriwang sa hatid na kaligtasan. Ang simbang gabi pagdiriwang sa pagdating ng manunubos. Alay kay Birheng Mariang matamis na ina ng ating Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo na sa ika-4 na gabi ng ating pagnunobena o ang 9 na araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Tayo ay dinadala ng ating mga pagbasa, lalo na ang ating ebanghelyo, tinatampok ang kwento tungkol sa paglilihi kay Juan Bautista. At ito ay pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil ang ating kaligtasan ay nalalapit na. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos kasama ni Maria na ating ina. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan. Hilingin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nakasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagdaranan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabati sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw na nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila,
Ang taglay mong katangi ay iahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walong ano-ano ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauunas siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo.
Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Na matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nililingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na gabi ng ating paghahanda at ating ngayon tinutunghayan ang mga kwento ng nasa likod ng kasaysayan ng pagdating ng tagapagligtas. At bago siya dumating, may nauna. At sabi nga, ipaghahanda niya ng daraanan ang Panginoon. Anong daraanan ng Panginoon? Yan ang ating babalikan sa ating pagninilay. Ngunit tingnan muna natin ang sinasabi ng ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Di pangkaraniwan din ang pagsilang ni Samson. Ang kwento, ang nanay niya ay walang anak o hindi magkaanak. Hindi binanggit ang pangalan, ang asawa ang binanggit, si Manoah. At siya ay magkakaanak ayon na rin sa pagbabalita ng anghel. At ang anak niya ay itatalaga din sa pakay ng Panginoon sa kapakanan ng kanyang bayang Israel. Ano magiging tungkulin ni Samson? Hukom. Ano ba ang hukom? Hindi ito yung mga tagalitis na alam natin ngayon. Ang mga hukom ng kapanaunan bago ang monarkiya ay sila ang mga tagapamunong militar na humaharap sa mga nagnanais sakupin ang Israel. At noong panahong iyon, ang mga Filisteo ang kanilang kaaway. Kaya't ang Samson na ito na nangangahulugan ng kahulugan ng pangalan niya maliit na araw ay magdadala ng liwanag sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod at paglilingkod niya na inaakay siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga pinagpala ng Panginoon hindi lamang ang kanyang mga magulang na si Manoah at ang asawa, siya sapagkat mayroon siyang tungkulin ayon sa layunin ng Diyos para sa kanyang bayang Israel. At napakinggan din natin ngayon sa ating ebanghelyo, walang anak na mag-asawa, si Zacarias at si Elizabeth. At gumawa din ng Panginoon ng pagkilos na ang pagiging baog ni Elizabeth ay mapapalis sa kanyang pagdadalang tao kay Juan. At kung atin pong bibigyan ng sukatan, paraan ng pagsukat, paano natin inilalagay ang kapistahan ng Pasko sa Disyembre, ito pong ebanghelyong ito. Noong panahong ito na kung saan ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng araw ng pagsisisi o Day of Atonement, naroroon, pumupunta sa templo, bahagi ng kanilang paglalakbay o peregrinasyon. Yayamang sina Zacarias, ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga lahi ng pari, gayon din si Elizabeth. Ay naroon si Zacarias at nag-iintay kung siya ay mabubunot na maghandog ng kamanyang sa loob ng templo sa Panginoon. Siya nabunot at siya ay naroroon at doon niya nakatagpo ang anghel at ibinalita sa kanya ano mangyayari sa kanyang asawa, ano mangyayari sa bata. Ngunit sa kanyang pakikinig ay hindi niya naialis sa kanyang isip
magagawa ko ba ito? Dahil kung sa kanya lamang, wala na siya, matanda na. Pero dapat niya sanang naisip, o sa ating pagninilay, Diyos na nagsasabi, may inilalahad na, may isinisiwalat na ang Diyos. Ngunit nanitili si Zacarias sa kanyang pagkilala lang sa kanyang limitasyon. Hindi niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos para sa layunin niya sa kanyang bayan, at ito'y ang pagdating ng tagapagligtas. Mauuna siya at may misyon na binabanggit dito ang Anghel Gabriel sa gagampanan ni Juan na isisilang ni Elizabeth ng kahulugan ng pangalang Juan na magandang loob ang Diyos. Totoo, sapagkat hindi kailanman nagpabaya ang Panginoon. Kaya sa 3 araw na lumipas, narinig natin ang katapatan ng Diyos. Siya ang Emmanuel, ang hari, tunay, at wala ng iba ng kanyang bayan. At siya ang tahasang mamumuno at magaganap yan sa kanyang ibibigay na anak, ang pagkakatawan tao, at si Jesus ang kikilanling hari ng lahat ng bansa. Kaya nga sa kanya pa lamang kamusmusan ay hinanap na siya ng mga pantas, kinikilala siyang hari. Kaya nga si Herodes natakot dahil may tunay na hari. Kasi hindi naman siya ang tunay na hari ng Hudyo. Siya ay hari-harian lamang. Hindi siya kasali sa linya ng monarkiya mula kay David. At ngayon narito na ang mula kay David. Paano na siya? Well, ibang araw natin yung pagninilayan. Ngunit sa araw na ito, ating pinakita ng ating ebanghelyo, makagagawa ang Diyos. Lahat ay pwede niyang gawin para sa ating kapakinabangan at kaligtasan. At yan ay pinakita niya nga sa ating kasaysayan sa likod ng pagsilang ni Juan Bautista na aawit ang kanyang ama matapos siyang mapipi ng 9 na buwan. Siya ay aawit at kanyang ilalahad ano nga ba ang misyon ng kanyang anak na inilahad ngayon sa kanya ng anghel. Kaya nga't makikita natin na inihanda tunay ng Diyos ang kanyang bayan para sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ikukumpul natin o mabubungkus natin ang gawain na mainam natin ding gawin sa paghahanda. Gusto ng Diyos naghahanda, hindi ng mga palamuti, hindi ng mga kasiyahan, hindi na kung anong mga libangan o mga kainan. Ano inihahanda? Espiritu, ang kaluluwa. At paano tayo maghahanda? Kung atin ding uulinigin ang mga panawagan na Juan Bautista na sa lumipas na 3 linggo ng Adbyento, siya ay ang gumaganap na ng kanyang misyon. Ngayon, iniulat ang kanyang pagsilang, pagiging tao sa sinapupunan ni Elizabeth. Kaya 3 ang maaari nating tingnan. Una, sinasabi ng anghel, reconciliation, pagbabalik loob, pagkukumpuni sa mga nasira nating ugnayan bilang bayan ng Diyos. Ugnayan natin sa isa't isa bilang bayan ng Diyos. Oo, ugnayan sa Diyos. Ngunit may ugnayan din tayo sa isa't isa. At ito ang sukatan
kung tunay tayong nasa Panginoon o wala. Ang paraan ng ating pamumuhay o pag-uugali ay sukatan kung tayo nga ba ay nasa Panginoon o wala. Kaya nga, reconciliation, panumbalikin ang mabuting ugnayan. Nasa panahong ito ngayon ay isang malaking, sabihin natin ay kaputlaan, mapusyaw, paano tayo makitungo sa isa't isa. No? Lahat tayo ay nagsususpetsya na ang bawat tao ngayon magnanakaw. Kaya noong ako'y dumating dito, 2014, December 15, simula ng simbang gabi. No? Tanyag pa noon at may nakalagay na tarpaulin, banner sa harapan ng opisina dito sa bakod. Ang laki-laki, huwag kang magnanakaw. Para ba ang lahat ngayon ay magnanakaw? No? Pinipinta ngayon na ang lahat ay magnanakaw. Nakahihiya kung yan ang isang ating lipunang kinabibilangan. Bayan ng mga magnanakaw. At yan ay ating tingnang mabuti. Paano ito lulunasan? Kaya itong lahat na ito ay makikita natin na nasa larangan ng pagtingin natin sa isa't isa. Tapos sumunod, huwag kang papatay. Diba? Yan, puro huwag. Kasi we have violated sa ugnayan natin na sana'y may paggalang, may pagpapahalaga, may habag. Kaya nga na taon din na pumasok ang itinakdang taon, Extra Jubilee of Mercy. Mahabag. Wala na kasi tayong habag sa kapwa. Kaya tinakda ni Pope Francis 2 years ago, Year of Mercy, Extraordinary Jubilee of Mercy, upang maawa naman tayo sa isa't isa. Sapagkat kung wala na tayong awa sa isa't isa, ano pa tayo? Kaya nga, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Lahat ng ito'y karahasan sa kapwa. Pangalawa, renewal, pagpapanibago. Iwanan ang luma. Harapin natin ang bago. Bagong pagkakataon, bagong simula, bagong buhay. At pag sinabi nating lahat yan ay may pag-asa. May maaasahan tayo na mabuti. Kaya nga, ang panawagan din ng Kapaskuhang ito, pagpapanibago. Maraming nabago. Kaya nga, new normal. Ano ba yung normal nung araw pag ganitong panahon? Laboy, kainan, party, entertainment, panood ng sine, punta sa karnabal. Hindi naman naaalala si Jesus. Aligaga sa mga ganung bagay. That was the normal before the new normal. Ngayong new normal, ano tinuro sa atin? Pagpahalagahan ang buhay. Iukol ang panahon sa mahahalagang bagay. Walang magagawa ang anuman na pinagtiwalaan natin at doon natin inubos ang ating panahon. New normal, ang bago ngayon ay simple.
Inalis sa atin ang mga komplikadong mga pagpaplano dahil sa mga Christmas party, sa mga exchange gift na yan, sa mga munito-munita, pagkatapos ng party, uuwi, magkakaaway. Kasi yung itinanggap kong regalo, mura, yung binigay ko, mahal. Ay, hindi ko type tong regalo, pangit, fake. Susugurin yung nagbigay, mag-aaway na. Kaya Paskong Pasko, magkakaaway. We miss the point of Christmas. Sana ngayon, hindi natin mawaglit ano tunay na kahulugan ng Pasko. Renewal. Let this new normal usher in a new perspective in life about God and about ourselves and our relationship with one another, na napabayaan natin sa old normal, pasasa, larga dito, larga doon. Ngayon, tinanggal lahat ng pandemic, pero nagpupumilit pa rin. Ayaw humulagpos, gusto pa rin. Hindi yan na ang essential. Go to what is essential. Gamitin natin ang new normal to discover a new God in Christmas. To discover Jesus again in Christmas na dati hindi naman, dahil abala tayo sa maraming bagay. Pangatlo, reorientation. Pag sinabi nating orientation, orient, silangan. Ano ba yung silangan? Ang ating pagtingin kay Jesus na muling nabuhay. Buhay muli ang ating pagyamanin dahil kay Kristo. To reorient is to realign ourselves to the risen Lord. Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus ay mananatiling ating pag-asa at sukatan ng ating ding pamumuhay sa araw-araw. Kaya mga kapatid, ang paanyaya, reconciliation, renewal, reorientation in the new normal. At sana matuklasan natin ang mahalaga. Matuto tayo kay Zacarias, palaging nangatwiran. Tayo din nangangatwiran sa ating sariling pananaw. Baka ngayon, bigyan natin ng puwang ang Diyos. Sakupin ng isip at puso natin ng Kaniyang ibinibigay na bagong buhay sa new normal. Amen. Tayo tumayo at tayo dumalangin. Kalakip ang ating matibay na pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos na hindi matatawaran. Ibinigay niya sa atin ang lahat, ang ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Ang itutugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa takdang panahon. Buong tiwala tayong dumalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Naway maging bukas at handa kami sa kapanganakan at tagapagligtas ngayong Pasko at sa pakikipagtagpo namin sa Kanya sa bawat araw ng aming buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway dumami pa ang mga mabubuting taong tumutulong at nagsusumikap para sa ikabubuti at ikakaunlad ng pamilya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at halimbawang nakaugat sa turo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway tanggapin ng mga magulang ang mga anak
na biyaya ng Panginoon at tulungan silang tukuyin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, naway pagpalain ng Panginoon ang mga naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ni lahat natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. O Panginoong butihin, puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak namin tanggapin si Jesus at kami nawa ay maging tapat lagi sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito upang maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, upang maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan na mahal na Birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at uling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay niya nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumainyo rin. Bigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang Panginoong muling nabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinawag sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang, Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Come, thou long expected Jesus.
Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the earth, thou art dear desire of every nation, joy of every longing heart. Born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring, by thine own eternal Spirit, ruling all our hearts alone. By thine all-sufficient merit, rise as to thy glorious throne. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia, narito nang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito nang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lungkot, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwaan. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia, narito nang manunubos, luwalhatiin, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos.
Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strain prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit na iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang Eukaristiya, pumayo kayo sa kapayapaan at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. O mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin at dalawin, halina, halina, ang sanggol ng Inang Birhen. Maghanda-handa sa pagdiriwang ating gagawin at lahat tayo ay magdasal ng bata. Kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin